So ngayon ito, meron tayong update ngayon dito. Ito, isang linggo nang napag-uusapan ito. Pero merong update dito. Ito malupit. Actually, ito, nabalita na to kahapon. Na konfirmado po talaga. Confirm. Ay, si Pulong, confirm. Confirm po si Paulo Duterte na na hindi bakla. Confirm si Paulo Duterte na base po sa DPWH, yung 51 billion po na nakuha po sa distrito po ng Davao ay totoo. Meron po tayong video dito ng admittance. Okay? So sabi dito, no, DPWH confirm 51 billion allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rudy's term. Yon, sa huling 3 taon nga po ni Duterte, nagkaroon po ng 51 billion si Paulo Duterte at ito po ay confirm. So sabi kasi ng mga ibang mga vlogger, especially si Badong, ay wala, hindi totoo yan. Chismis lang yan. O ngayon, ang gawin mo Badong, pumunta kang DPWH, batukan mo. Kung kaya mo. O hagisan mo ng kape. And then sabi din ng mga ibang mga vlogger na napanood ko, ang 51 billion daw po ni Paulo Duterte ay allegation pa lang. Yes, agree siguro nung mga panahon na yun, allegation pa lang. Pero paano na to mga kababayan? Kumpirmado na po ng DPWH. Okay. So para makuha po natin yung content na to, no, hindi lang yan, meron pa yan. The Department of Public Works and Highways, DPWH, has confirmed that the District of Davao Representative Paulo Duterte received 51 billion for infrastructure project during the last 3 years of his father's term in Malacanang. So DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media and a television interview. So ngayon, nakakuha po tayo ng interview dito. Yan. Ito si Ma'am Catalina Cabral. So para mas malinaw, panoorin na lang po natin yung mismong sinabi po ng DPWH, yung ASEC, no? So, panoorin natin to. Sige. It's getting interesting mga kababayan, sabihin ko na sa inyo. Kasi yung 51 billion po na yan, meron pong nawalan. Ayun po malinaw dito. Okay? So, syempre kasi po, yung budget po ng Pilipinas, fixed na po yan. Kung ilan po yung GAA nung panahon na yon, nung mga taon na yon, fixed na po yan. So, kung nagkaroon po ng sobra sa allocation sa ibang congressman, ibig sabihin nun, may mga pondong hindi nabigyan ng pondo. Tama ba? May mga proyekto na hindi nabigyan ng pondo at napunta po ito kay Paulo Duterte. Sinabi din po yan mismo sa interview po na to. Galing po ito sa DBM. So para mas malinaw, panoorin na lang po natin para hindi po ako maingay. No? Sige, panoorin natin to. Actually, sir, base po sa records ng aming polling division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po at we confirm those budgets. We have to be very certain that when a certain project gets a reduction or gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Okay. It's because of we cannot increase the budget submitted by the President. So zero-sum lagi yon. Okay, base yan sa DBM Okay, so meron tanga dito na nag-comment. So ngayon, wala akong sinabi dito na may ninakaw. May sinabi ba ako dito? Wala akong sinabi dito. Mga DDS lang gumagawa nun. O di ba? So mga babae, kung mapapansin nyo nga po, kapag yung mga DDS nag-content, meron na kagad dinakaw. Ganyan yung mga DDS, di ba? Yung mga tangan-tangan DDS, ay, mga magdanakaw yung mga Marcos na yan. Pero dito mga kababayan tayo, nagiging fair tayo dito. Sinabi ko bang may ninakaw? Ang dami ko ng content regarding dito, wala akong sinabing ninakaw. Wala. O, kailangan si patunayan niya kung may ninakaw. Ang sinasabi natin dito ngayon sa content na to, nasaan? Nagtatanong tayo, nasaan yung 51 billion, saan ginastos? Ang tanong dito, sinagot ba ni Paulo Duterte yung question dyan regarding po sa 51 billion? Hindi. So may aligasyon, dapat nasasagot dito, hindi kayong mga DDS. Ang dapat sumagot dito si Paulo Duterte. Sumagot ba? Hindi sumagot. Ang ginawa ni Paulo Duterte, nagbigay ng pulburon sa tatay niya. O, sagot yun ng bata.
At saka sa mga nagko-comment diyan, no, wag niyong ibablock yung mga ano, wag niyong bablock yung mga DDS diyan. Sayang yan, sayang din yan. Malay nyo, makuha natin sila, di ba? Matauhan yung mga yan, matauhan yung mga yan. Di ba? Pera lang yung mga taga Davao. Kasi mga taga Davao City, mga tanga talaga yan. Duterte talaga yung mga yan. Majority ha, hindi lahat. So ngayon, base sa DBM, okay, so ngayon, nagpakita ko ng video na base pa sa DBM, kapag merong sumobrang pondo sa isang distrito, ibig sabihin nun, merong distritong nawalan. May mga proyektong nawalan ng budget. Kasi nga napunta kay Paulo Duterte, parang ganito, di ba? O meron ako 5 piso. O meron ako 5 piso. O meron ako 5 tao. O diyan sa 5 tao na yan, tagpipiso kayo. O pero yun nga lang, meron ako favorite. O yung 3 piso, binigay ko ngayon doon sa isang tao. So ibig sabihin nun, meron 2 nawalan. So ganun po yung sinasabi ngayon ng DBM. Nung lumobo po yung budget ni Paulo Duterte sa Davao City, ibig sabihin nun, merong nawalan. At ngayon, confirm na totoong merong 51 billion po talaga na budget si Paulo Duterte. So ngayon, dito na po tayo ngayon sa content ngayon natin. Hindi pa yan. Akala nyo, ayan na, hindi pa yan. So ngayon, ito ang tanong ngayon natin dito. Ngayon, confirm na, ang daming question ngayon. Nasaan napunta itong pera na to? So ito po yung breakdown. Okay? So, yung 2020, 13 billion. 2021, 25 billion. 2022, 13 billion ulit. So in total, 51 billion. Konti na nga lang eh. Ano na eh, 52 billion na yan eh. Oh. Pero mga kababayan kasi, base din po kay sa ibang congressman, ang budget po ng isang congressman man po ay 500 million to 4 billion pinakamataas. Pero si Paulo Duterte po sumobra po talaga. Pumalo po siyang 25 billion sa loob ng isang taon at 51 billion sa loob ng 3 years. So ito mga kababayan, ang question ngayon na ito yung sinabi kanina ng DBM. Okay? May binawasan. Bigger budget for Paulo Duterte's district came with cuts in other areas. DBM mismo may sabi niyan. Okay? Department of Budget of Management. Okay? So, ito, wag na natin ito basahin kasi nasabi na ito kanina eh. Okay. Hindi, konti lang. Basahin natin ng konti, no? Department of Budget and Management Assistant Secretary Rhea de la Vega made the explanation in a TV interview regarding the reported 51 billion allocation to the district of Duterte during the last 3 years of his father term. We have to very certain that when a certain project gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Okay. So ngayon, kasi ang pinag-uusapan natin dito is DPWH. So kamusta naman yung build ni dating Pangulong Duterte? Kamusta naman? So base po sa balita dito, ito na balita ito noong April 2022. With only 2 months left before the Duterte administration steps down, top officials said the government is successful in ushering in the golden age of infrastructure, which was Duterte's promise by President Duterte when he unveiled an 8 trillion infrastructure program at the start of his tenure. So ito mga ka-streetwise na content na natin to nung nakaraang buwan, na itong 8 trillion po na to, hindi po ito totoo. Kasi nga po, yung 8 trillion po na yan ay galing po yan sa pledges po, galing China. na hindi naman po natuloy yan. Na-content na natin yan, no? And then sabi dito, no? Despite a report by the Department of Public Works and National Highways that only 12 out of 119 infrastructure flagship project were completed to date. Oh, kasi ito updated na to eh. So noong 2022 po, sa 119 po na infrastructure project po ni Duterte, ang natapos lang po 12. At karamihan po dyan, ang reason kung bakit hindi rin po nasimulan at yung iba hindi din po natapos, walang budget. So, ang ibig sabihin nun mga kababayan, yung build program din po ni dating Pangulong Duterte, isa lang din po pala itong propaganda.
Apparently ganon. Kasi nung bago magsimula yung term ni Duterte, ang totoong budget po talaga dyan is 8 trillion. 8 trillion pesos from pledges from China. Yun nga lang po mga kababayan, hindi naman po nakakuha ng 8 trillion si Duterte para po bigyan po ng budget yung mga projects po na to. So wala. So ibig sabihin nun, sa 119, 12 lang po yung natapos. Base yan sa DPWH, hindi yan galing sa akin ha. Baka sabihin ninyo, nagfi-fake news ako dito, may basehan ako dito. Hindi katulad ng hindi katulad ng ginagawa ng mga DDS diyan, tsaka ni Badong, na puro lang salita, walang referensya, walang ebidensya. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi lang natin dito, sana yung 51 billion sana nabigyan na lang sana sa ibang project ng build. Sana may natapos. Sana yung 12 malamang naging 14, naging 15. At least, 'di ba? Hindi 12. Hindi lang 'yan. So yung mga taga Mindanao, sabi ng mga taga Mindanao, ang tawag ko nga sa Mindanao, Mindamao. Mindamao. Tapos ang tawag ko sa Davao City, Damao City. So ito mga kababayan, so meron po talagang project po sa Davao. Ito po, nabalita ito nung August 2023, last year lang. So yung hindi po natapos po na proyekto po sa Davao, ginagawa po ng paraan ngayon ni PBBM. Okay. Pero sa balita po na to, meron po ako nakita dito. Okay. Transportation Secretary Jaime Bautista said the 100-kilometer Mindanao Railway Project with a total project cost of 81 billion is currently in process of design, finalization, and right-of-way acquisition. So tandaan nyo mga kababayan na isa po sa pinangako po ni Duterte sa Mindanao is yung Mindanao Railway Project na hindi rin po natuloy yan kasi nga po nag-back out po yung financier from China. At ngayon nga po, sa panahon nga po ni PBBM, kinancel na po yung partnership po na yan. So ibig sabihin nun, yung pinangako ni Duterte na Mindanao Railway Project, hindi natuloy. So ito po ay gagawin po ng paraan ni PBBM ngayon. Well, sana matapos or sana masimulan. So in short mga kababayan, wala pa nasisimulan sa Mindanao Railway Project kasi nga po may mga problema pa sa right of way at saka yung especially po sa budget. Yung budget po ng Mindanao Railway Project po na yun is 81 billion na dapat po ang magpupondo po dapat dyan China. So well, kung si Duterte po ay mahal ang Mindanao, sana yung 51 billion po ni Paulo Duterte, sana yung 14 billion doon ginamit na para simulan yung Mindanao Railway Project, hindi sana nangangalahati na ngayon. Akala ko ba mahal ng mga Duterte yung Mindanao? Pero yung Mindanao Railway Project hindi naman pala nasimulan. Kasi nga walang budget, kasi nga 81 billion. Well sana, 'di ba? Ngayon, kuni-question ngayon yung 51 billion ni Paulo Duterte, di sana yung kalahati man lang sana ng 51 billion. 'Di ba? O sabihin na nga natin wag kalahati kasi malaki pa rin 'yan. O, sana yung 30 billion na binigay na pera sa distrito nga po ni Paulo Duterte, sana yung 30 billion nun ginamit na para masimulan yung Mindanao Railway Project. Isipin niyo mga kababayan, pinangako ni Duterte noong 2016, 2022, walang nasimulan. Yun pala, yung budget na kay Paulo. Malay nyo naman, ginamit ni Paulo Duterte sa sa magandang adhikain, di ba? Tulad ng feeding program. O kaya libreng sakay. Pwede rin gano'n, di ba? O kaya tree planting. O, malay nyo, di ba? Ginamit ni Paulo Duterte yun sa 51 billion niya, di ba? O, kung mahal ng mga Duterte ang taga Mindanao, sana yung pera na nakuha ni Paulo Duterte sa distrito niya, sana yung parte man lang nun is nagamit para simulan na po yung Mindanao Railway Project. Yun nga lang wala. Oh. And then, so ngayon dahil nga po dyan sa 81 billion po na yan, ngayon yung 73 billion po dyan, Bautista also noted that the 73
0.9 billion Davao Public Transportation Modernization Project will be funded with the assistance of the ASEAN Development Bank. So, uutangin. Di ba? So, sana, hindi na sana umutan ng 73 billion kung yung parte ng 51 billion ni Paulo Duterte ay napunta sana sa project po ng buong Mindanao. Sana yung 73 billion po na yung nautangin, malamang nasa 50 billion na lang or 40 billion na lang. O, ngayon tandaan nyo kita nyo yung kakaiba ko. Pag yung mga DDS yung napapanood ninyo, magnanakaw na kaagad yung mga Marcos. Pero tayo, di ba, nagiging fair tayo dito. Ay, napakakaiba ko sa mga vlogger, hindi po tayo chismis dito. And then, ang tanong kasi dito, yung 51 billion po na yan, hindi naman po kasi naramdaman. Kasi nga po, ito nabalita ito noong January 17, 2024. 42,000 families in Davao Region affected due to flooding, landslides, 8 roads impossible. So may parte po ng Davao City po na binabaha pa rin po hanggang ngayon. So nasaan yung 51 billion? Kasi di ba yung 51 billion nga po is nadala sa DPWH. So nasaan yung 51 billion? Nag-improve ba yung flooding control ng Davao City? Tanong ko sa mga taga Davao City yan nag-improve ba yung flooding system ninyo o ganun pa rin? Kung hindi nag-improve yan, edi magtanong kayo kay Paulo Duterte. Yun nga lang, mga tanga kayo eh. Hindi nga mga kababayan. Kung ako taga Davao City ako, at napansin ko, sa loob ng 5 taon, walang nagbago sa flooding, sa flood control ng Davao City. Walang nagbago. And then malalaman ko na merong 51 billion pala na pondo si Paulo Duterte sa DPWH. Magtatanong ako, nasaan yung 51 billion mo? Bakit hanggang ngayon baha pa din? Yun nga lang mga kababayan, yung mga taga Davao City tanga. Wala silang pakialam sa ganon. Natry mo nang bang manood sa LC Sasot at saka ni Joey? Si Sasot, si Kras, tapos si Joey, tawag ko kay Joey Doggy. Kasi parang di naliligo. Alam niya mga yan, puro fake news sa mga buta na. O di ba, pag sila nag-content, di ba, yan si Mr. Sasot at si Doggy. Kapag yan nag-content, judgmental talaga, di ba? Ay, magnanakaw, mayroon ng ninakaw. So ayan na sinasabi ko po mga kababayan. Matuto sana magtanong yung mga taga Davao, wag yung tatanga-tanga kayo. Oh, well, pag sinabi ninyo na, ay Takero, hindi mo ba alam na itong project ng Davao is nag-improve yung flooding system? Hindi tapos. Di tapos na yung usapan, di okay, thank you. So kayo mga kababayan, so ngayon, dyan po sa Team Replace po, dyan po sa 840 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to. So dyan po sa Team Replace po, tsaka sa nanonood po ngayon. Ano masasabi nyo nga ngayon dito, na sinabi na po talaga at kinonfirm na po talaga ng DPWH na talagang meron talaga na 51 billion na nakuha ang distrito po ng Davao City. Distrito po nga po ni Paulo Duterte. At ano rin po masasabi nyo nga po dito, sa sinabi din po ng DBM na dahil nga po sa paglobo nga po ng pondo ni Paulo Duterte is merong mga distrito at mga proyekto na wala ng budget. Yun. So yun, so sana paki-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. So I love you, Takero, ang tindi ng mong tumira-tirahin mo si Badong Aratel sa Tiny Marcos. Magtirahan na lang silang dalawa, no, malay mo may lumabas na na alien. So thank you po, so dyan po, so 750 likes. So maraming salamat po mga kababayan, So thank you po, hanggang dito na lang po siguro tayo, So maraming salamat po sa patuloy po na po suporta.